Hello guys, good morning sa inyo lahat. So this is Coach Carl. Ngayon magre-react tayo ulit sa ating market overview ng ating mga apprentice. So titignan ko kung ano na yung progress and improvement nila sa trading, and titignan natin kung naiintindihan na ba talaga nila, kaya na ba nilang execute on their own. At the same time, i-check ko kung ano pa yung mas magandang i-improve pa nila para mas manavigate nila ng mas maayos yung trading. So without further ado, let's go! Okay. Tayo dito sa Gedli. Ayan. So, kay Sir Reggie ito. Makinig tayo. And, ito pala, ang ating sound effect. Okay. Hello, assignment po sa CFX pa. So, dito po, ayan, lumabas na AUD, GPY, yung tinitingnan ko sa base sa currency strength meter natin is kanina 5 siya, ngayon 9.9 na. Pero kung titignan natin dito sa baba, AUD is malakas pa rin siya. So nagre-retrace na lang yan, kaya siguro ganyan. Pero yung GPY talagang hindi siya na titinag sa lakas niya ng bearing side. So pagdating natin dito sa sentiments is AUD GPY 6.1% and 93.9. So ang bias ng mga traders is nasa bullish pa rin. And pagtingin natin sa currency heat map is naka 0.86% pa rin siya. So possible magtatagal pa talaga yung momentum niya. So punta tayo sa RORO. Ito sa RORO is AUD GPY. Yan, medyo umangat na siya. Sagad to kanina, naka bullish siya. So pagdating dito sa risk on risk off natin is naka risk on siya. So ang bias talaga natin is bullish. So added from that, itong ating trading economics ng Australia is yung ang una ko tinitingnan dito is itong from interest rate. Yan ang Australia, interest rate niya is 4.3%. So ang pagkakaintindi ko dito is nag-maintain lang sila ng ng interest rate. So ngayon priority nila at saka target nila base dun kung para sa reasonable time frame ay talagang ang target nila is 2 to 3% sa hanggang 2025. So pag titingnan natin sa graph talagang dire-diretso lang siya. So ang forecast naman nila dito is magkaroon ng pagbaba. Yun na nga yung inahabol nila na 3.2 to 3%. So ang forecast nila is at least bumaba ng 3.10. hanggang 2025, and kung sakali sa 2026 mga 2.85. So sa kasunod niyan is Australian inflation rate. So ino-compare ko siya yung interest rate niya sa inflation rate. Mababa rin ang inflation rate.
So, dito sa part na 'to, tama yung ginawa niya 'no, na, inuna muna niyang chineck yung interest rate para ma-identify niya ano yung market current cycle and situation 'no. Kaya lang, you need to go further 'no. Kailangan mong i-check yung previous data para at least ma-identify mo saan sila papunta. So, from current data ngayon, tapos previous to forecast. So, yun yung pinaka kailangan mong tignan pagdating ng sa ganitong data narrative na binabasa natin. So far tama naman yung ginagawa niya. Ngayon ang AUD. Kaya possible talagang pataas pa rin yung ating AUD. Inflation rate decreases and 6%, 3.6% yung first quarter ngayon 2024 from 4.1%. Ay, nasa forecast pala ako. Yan, sa summary niya. 3.6 down from 4.1 prior. Market expectation of 3.4. So, in-expect nila is 3.4. So, bumaba siya ng 4.1. Ito pala yung pinakang mababa sa quarter 4 ng 2021. So, pag tingnan natin 2021, ay mas mababa nga siya. Okay, dito tinitignan niya na yung previous. Kino-compare ko na lang siya. So, base dito sa mga nabasa ko, si AUD okay, nice. dito. AUD. Nag-data gathering na siya dito siguro. Galing na siya. So, meron siyang babalikan. Australia. So, ito kasi yung data gathering na So, na-maintain niya yung interest. Hindi siya parang ngayon mo lang siya gagawin or ngayon mo lang babasahin yung mga narratives na to. It's useful for the future, no? Kasi dito mo makikita din pag nagbago na or nag-change na yung economic cycle, dito mo makikita saan yung pinaka-root nung paggalaw nila and saan sila papunta. Kumbaga, cause and effect pa rin siya, no? Kung ano yung pinaka naging main cause, then kailan mag-i-effect yung naging cause nito. Rate niya and yung inflation mababa pa rin, kaya talagang yung GDP niya yung GDP niya is nag-expand talaga siya. So, pag tinignan mo siya sa graph, ito yun. Compare na siya ng So, meron ditong crossover. Ayan, tapos yung kanyang inflation rate talagang pababa. Kaya yung ating growth rate, lang siya, smooth lang. So, kaya mananatiling pataas pa rin ang bias niya. So, dito naman kay Japan, base din ito dun sa trading economics. Bank of Japan, yung interest rate ni Japan is hindi rin nabago sa 0% 2.1%. Pero itong April meeting, ito yung isa sa pinakang naging rate hike nila simula noong 2007. Kaya yung central bank, parang ito yata yung tungkol sa bond nila. In line with March decision, Friday statement script, BOJ. Ito yun. Tapos yung inflation rate niya is 2.7 March. Inflation rate in Japan, February 3-month peak of 5.87 matching consensus.
inflation rate in Japan decreased na 2.7. So yun, bumaba din daw yung inflation rate ng Japan. And ang kanilang Ito guys yung lagi nyong tandaan with regards to Japan, no? Si Japan kasi is number one provider ng loan sa buong mundo. So sila kasi yung pinakamababang interest rate. Kung titignan natin, simula 2007, I guess, is meron sa 2017, no? Meron silang negative interest rate, no? So kung titignan natin habang tumataas sila, humihina yung currency nila because meron siyang effect dun sa loan system nila, since sila yung sobrang attractive to creditor, na kung saan sila yung main supplier ng pera sa buong mundo. So since sobrang mababa nga yung interest rate nila, attractive siya dun sa mga creditor. Pero it regards naman to currency, pag nagtaas sila ng interest rate, nagkakaroon siya ng apekto dun sa economy nila. So yan yung isang reason kung bakit weak yung Japan, and supported na lang ng ibang mga catalyst na lumalabas sa ngayon. So kung mapapansin nyo, simula nung lumabas yung interest rate hike nila, tumaas. So nag-effect ito ng pagbaba or paghina ng dollars nila, or dapat Japanese yen. forecast is inflation rate Japan is decreased first 2.8 per February. Inflation rate Japan increased 1.9%. So ang sila mangyari is mapababa ng 1.9 yung inflation rate. In the long term, Japanese regular project at 1.6% in 2025. So yun, yung pinakangano nila sa 2025, talagang pababain. Target pa nilang pababain yung inflation rate. And ito, no guys, no, lagi nyo tandaan, pag nagbabasa kayo ng narrative, hanapin nyo lang yung mga key points, ano yung mga sobrang importanteng detalye, para makapag-analyze kayo, and then makapag-game up kayo sa isang conclusion kung ano ba yung current market situation. Kung hawkish ba sila or dovish, no? So sobrang halaga nun. So kaya ang mangyayari yung GDP ng Japan is tumaas ng 0.1% compared sa plus data ng 0.014 from 0.8 contraction. Narrowly escape decision markets. So all in all, lang sabi lang dito is pag ikino-compare ko nga rin siya, yan, yung dahil sa pagtataas nung interest rate, may naglalayo nito na maapektuhan ang inflation rate. So yung ating GDP is sa ngayon pataas na rin naman dahil dun sa pagtataas nga nila ng 0.1. So yun, punta na tayo sa chart. So dito nag-set ako ng demand zone na dito sa part na to. Isa na ito yung demand niya. So itong recording niya pala na to, last April 26 pa ito. Kung makikita natin yung position and price ng Japan dito ay AUD Japan ay yung current niya ay 102.397. So ngayon ko lang ito na check na-check yung price nito, no, or yung market overview niya, yung assignment niya, because ngayon lang din ako nagkaroon ng extra time. So titignan natin mamaya kung ano yung naging update dito, no, dun sa position niya. Dito, yan, demand. And may imbalance ako nakita maliit dito, although meron pa dito isang imbalance
na pwedeng ma-touchdown. And ito yung nakita ko na resistance niya. So nag-set ako ng 5 and ito yung ating magiging golden zone. Itong 3.8, 5 and 6.81. Mag-abang lang ako ng possible resistance pa, kasi parang na-touch down niya dito. Kung naitaya ko na ito, matitrigger na agad siya ng buying. So I'm planning na i-set na siya ng buy position. So yun lang po, at maraming salamat. So, okay, no? So, titignan natin kung ano yung nangyari dun sa naging trade niya or dun sa position niya, dun sa period na yun, no? Okay, hanapin lang natin. AUDJPY. So, ayan. So, puntahan natin dito sa part na to, no? So, yung pinaka-entry level niya ay area na to, no? Dito siya nakakita ng opportunity. Then, hindi na siya nakapasok or sa part na to, ayan, hindi na siya nakapasok dito. Pero pagdating ng Monday kahapon, kung titignan natin yung positioning, ay dito pa rin yung pinaka-demand zone niya. Then, dito yung pinaka-stop loss niya, no? Hindi ko alam kung nandito sa part na to or sa part na yan. Okay. Grabe, sobrang lalim, no? So, meron na ditong invalidation ng position na to. So, invalid na siya. Hindi ko alam kung tinanggal niya na ba yung position na yon, or potentially kung hindi niya natanggal yung trade niya na yon ay pwedeng na-trigger yon. So, nakapasok siya dito and running ano na siya, ilang pips. Okay, 89 pips, no? Goods na yon. 89 pips. Kung hindi na-trigger yung SL niya, kasi pwedeng bumaba dito, no? Sa part na to. Pero dito lang sa part na to. So, meron na ditong reaction si market. Bank of Japan, even holiday kahapon sa kanila, no? So, nakapagpagalaw sila sa market ng ganitong volume. So, ilang ano to? Ilang pips. So, okay. So, that is 256, 57 pips, no? So, 2,579 points. So, grabe. So, nagkaroon na dito ng intervention. Yung Bank of Japan. So, nag-react na sila dito sa price na to. Simula kasi nung kailan pa tong ito yung pinaka-rejection sa price na to. So, nag-build dito ng support. Then, up until here, continuous. So, ito yung Monday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday, no? So, Friday din ito. So, saka umangat ng mag-ilang pips na siya. So, from that bottom, so, total of 668 pips. So, malaki-laking ano na yun. Malaki-laking movement na yun sa price ng AUD-JPY and to other currency paired with JPY. Okay? So, sa reading kasi kanina ni Sir Reggie is maganda yung progress ng AUD na natapat pa sa JPY na nagkaroon ng sobrang weekend process dun sa currency nila. Then, ito yung position niya. If inuhold niya pa to, that is good position.
Kaya sobrang ganda guys na ano no, sobrang halaga na nagkakaroon kayo ng allowance yun sa stop loss nyo. Is either 10 pips man yan or 5 pips. That's good better dun sa pinaka SL position natin. Then after that, if nakapasok man siya dito, so wait na lang ng potential na ano no. Kung sakaling ito nag-invalidate na kasi ito, at kung hindi niya natanggal agad-agad, so pwedeng mas maganda mag-break even na siya. So kasi kung babaligtad man to, sample dito may position siya. So, break even or close na muna yung ibang position para makapag-secure ng profits. Pero, kung titignan natin yung scoring, as of this moment, AUD is weaken na siya. Pero yung JPY is sobrang weak pa rin na niya. So, sa week 1 ng AUD, ano na siya? Bearish na siya. Potentially, magkaroon na siya ng reversal. Yun yung pinaka nakikita natin dito sa part na to. So, yun lang guys, and I hope meron kayong napulot at natutunan dito sa video na to para at least sa mga susunod pa mag-improve at mas gumaling pa kayo sa pag-trade. Yun lang, and see you next time.